Ang pagpapatuloy. Tinupad ni Baste ang kanyang pangako na palaging susulat sa akin. Ang isla kasi ay walang signal ng cellphone at wala ring internet, kaya hanggang sa sulat na lamang ang aming ugnayan. Sa sulat niya ay kwento ang kaganapan sa kanilang eskwelahan, mga kaklase, mga guro, kahit na ano pang mapag-usapan namin. Kung minsan din ay ikinikwento niya ang mga nadaanan naming subjects at problem solving nung high school. Halos lahat ng ginagawa niya oras-oras ay ikinikwento niya sa sulat. Pero nung nasa third year college na si Baste, nagbago na ang lahat. Kung noon ay halos araw-araw ay may natatanggap akong sulat, sa pagkakataong iyon ay madalang na lamang. Maswerte na kapag may isang sulat sa isang linggo. Dear Julie, pasensya ka na hindi na ako palagi nakasulat. Nasa third year college na kasi ako at nasa mga major subjects na. May hirap na at kailangan na talaga ako mag-focus eh. Iyon ang dahilan niya. Naintindihan ko naman yun. Tama nga naman siya. College na kaya siya at sigurado mas mahihirap ang subjects at requirements. Idagdag pang nasa state university siya at scholar siya doon. Kaya naintindihan ko talaga. Hanggang sa nag-semestral break at umuwi siya. Masaya pa rin naman kami. Wala akong napansing kakaiba. Maliban na lamang sa mga dala niyang mamahaling gadgets na kagaya ng laptop at iPhone ba ang tawag doon. Aminin kong medyo nalungkot ako ng konti dahil imbis na ang nakasanayan naming pamamasyal sa dalampasigan at pag-uusap ay napalitan na sa pagkahumaling sa kanyang laptop. At lalo na nang nagmamadali pa siyang bumalik ng syudad dahil nga raw ay may ko-comply pa siya mga requirements sa nahalapit na pasukan. May konting kirot akong naramdaman dahil doon. Alam mo Baste, nagpatahi na ako ng damit para sa isusot ko sa graduation mo. Kulay puti na pantalon yon. Long sleeves na kulay light na pink naman ang pangitaas. Sabi nga ng mananahi pwede rin daw ako magsuot ng overcoat. Pero sabi ko naman tama ng long sleeves. At saka bumili na rin ako ng sapatos na itim. Mura lang naman yung bili ko, mga 250 pesos lang yon. At sinturo na rin, bago rin yun. Kulay itim naman yon. Ganun ba? Parang namang ang tagal pa ng graduation ko. Anong matagal pa? Isang taon na lang kaya yun. Malapit na yun. At saka tingnan mo to. Itong bagong bili kong damit. Ano sa tingin mo? Maganda ba? Maganda naman. Bagay sa'yo. Tumuntong si Basti ng 4th year. Doon na tuluyang nag-iba ang takbo ng lahat. Sa buong first semester ay wala na siyang sulat. Sa semestral break naman ay hindi na siya umuwi. At nang nagsimula ng buwan ng Marso, niwala man lang siyang ipinarating na mensahe kung kailan talaga ang graduation niya. Doon na talaga ako nabahala at nakaramdam ng takot. Nagtanong ako sa mga magulang niya kung anong nangyari sa kanya. Ang sabi naman nila ay nag-aaral pa naman daw. Hindi rin daw nila alam ang araw ng graduation at pati sa kanila ay hindi na rin siya sumusulat. Isang araw lumuwas ng bahay ng mga magulang ni Baste. Nakita ko silang nakasakay na sa pampasaherong bangka na nagsimula ng umandar papalaot. Pusturang-pustura ang mag-asawa na animoy dadalo sa kasal. Mang Tonyo, saan po ba pupunta yung mga magulang ni Baste? Ay, hindi mo ba alam? Graduation ngayon ni Baste. Tila may isang napakalakas na bombang sumabog sa aking harapan at hindi kaagad ako nakapagsalita. Pakiramdam ko'y sinaksak ng paulit-ulit ang aking puso at ang mundo ko naman ay biglang gumuho habang ang mga luha ko naman ay nagsiunahang pumatak mula sa mga mata ko. Oo nga pala, nalimutan ko. Sige po Mang Tonyo, maraming salamat po ha. Nagtatakbo ako pabalik sa aming bahay at kagad-agad na pumasok sa aking kwarto. Doon ay inilabas ko ang lahat ng aking sama ng loob. Walang humpay ang pag-akos ng mga luha ko. Iyon bang pakiramdam na trinahitor ka at pati ang kanyang mga magulang ay kakuntsyabang naglihim sa'yo? Halos 2 oras ako umiyak nang bigla kong naalala ang mga isinulat namin sa buhangin na pupunta pa rin ako sa kanyang graduation kahit wala akong imbitasyon.
Dali-dali kong tinungo ang aking cabinet at kinuha ang aking inihandang damit pang graduation. May susunod pa kasing biyahe ang bangka. Dinala ko naman ang huling sulat ni Baste kung saan ay naroon ang address ng universidad. Bakit hindi ka nalang sumama sa mga magulang ni Basti? Ang tanong ng nanay ko nang nagpaalam ako. Nakabihis at handa nang umalis. Iyon pa kasi ang pinakaunang pagkakataon na makakapunta ako sa malaking syudad at nag-iisa pa talaga ako kaya nag-aalala sila. Nagmamadali po sila eh. Doon na lang daw po nila ako hihintayin sa daungan ng pump boat. Ang pagsisinungaling ko naman. Kaya ang buong akala nila ay inimbitahan talaga ako ni Baste. Nahirapan ako sa pagtungo sa syudad. Sa kagaya kong tubong isla at walang kaalam-alam sa pasikot-sikot sa malaking syudad, halos sumuko na ako. Pansin kong may kakaiba sa tingin sa akin postura. Nakakulay pink kasi ako na long sleeve, puti ang pantalon at may daladalang regalo at garland. Siguro sa isip nila ay kung bakit hindi nila ako mag-taxi imbis na mag-jeep sa postura kong iyon. Pero hindi ko alintan ang kakaibang tingin nila. Tanging si Basti lamang ang nasa isip ko. At nang sa wakas ay nakarating ako sa mismong universidad, hindi ko lubos maisalarawan ang aking nararamdaman. Pagkamangha sa laki ng mga gusali, ganda at lawak ng campus, excited na ako makita si Baste. Nagsimula nang tawagin ng mga graduates nang nasa loob na ako ng auditorium. Nang narinig ko ang pangalan ni Baste na tinawag at sinabi pang cum laude, nagtatalon ako sa sobrang tuwa. Habang ang mga tao ay pumapalakpak naman, ako naman ay isinisigaw ang pangalan niya. Nang dumating na sa part kung saan ay tatanggap na ang mga graduates sa greetings ng mga kakilala at mahal sa buhay, excited ako nagtatakbo patungo sa kinaroroonan niya. Pero hindi pa man ako tuluyang nakalapit sa kinatatayuan niya. Kitang-kita ng mga mata ko ang isang babaeng buntis na yumakap at humalik pa sa kanya. At sa gilid nilang dalawa ay ang mga magulang ni Baste na nakangiti. Baka sa mukha ang iba yung saya ng mga ito. Mistulan namang nag-freeze ang paligid ko nang makitang eksena ngayon. Sobrang sakit ang aking naramdaman na halos mawalan ako ng malay. Hindi ko na malayang nalaglag na pala sa sahig ang aking daladalang regalo at mga bulaklak. At namalayan ko na lang ang aking sariling nagtatatakbo palayo. Walang humpay ang aking pag-iyak. Nang nakalabas na ako sa campus ng universidad, tila nananadya naman ang panahon. Bumuhos ang malakas na ulan. Sa basa kong damit ay naghalo ang aking mga luha at ang tubig ulan. Gabi na nang nakasakay ako sa pinakahuling biyahe ng bangka pabalik sa isla. Tila wala ako sa sarili ko ng sandaling iyon. Parang gusto ko na lang na lumundag sa dagat habang naglalakbay ang bangkang sinasakyan ko sa gitna ng malalaking alon. Diyos ko anak, anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang hitsura mo? Ang gulat na sambit ng nanay ko sa pagkakita niya sa akin nang makapasok na ako sa bahay. Suot ko pa kasi ang basang damit at dagdagan pa na hindi ko inayos ang aking sarili at mistulang tulala pa rin sa nangyari. Ang puti kong pantalon ay nababalot ng dumi at ang sapatos ko mumurahin tanggal na ang tapakan dahil sa pagkakabasa nito sa ulan. Malakas kasi ang ulan, Nay. Nakapunta ka ba sa graduation? Opo. Nakapunta po ako. Naibigay mo ba yung iyong regalo sa kanya? Opo. Anong sabi niya? Ayun, salamat daw. Masaya naman po siya. Bakit hindi mo siya kasama? May dinaanan pa sila, Nay. Kasama yung mga magulang niya. Sa puntong iyon ay dali-dali na akong pumasok sa kwarto para mahinto na ang kanyang pagtatanong. Sa loob naman ng kwarto ko ay sinarili ko ang matinding sakit na nararamdaman ko. Buong magdamag ako umiyak. Iyon ang pinakapunto sa buhay ko kung saan ay sobrang nahabag ako sa sarili ko at ilang beses nag-isip na tapusin na lang ang lahat. Hindi ko na inalampa ang kwento sa likod ng nakita kong eksena sa graduation ni Baste, kung sinong babae ngayon. Kung bakit hindi ako inimbita sa kanyang graduation, kung bakit kinalimutan niya ang lahat ng pangako niya. Para sa akin,
Sobra-sobrang sakit na dulot ng ginawa niya. Ang pakonsuelo ko na lang sa sarili ko ay ang katotohanan ang ipinagpalit niya sa akin na isang babae na makapagbibigay sa kanya ng katuparan ng kanyang mga pangarap. At kahit papano, naging masaya rin naman ako sa isang dako ng aking buhay kung saan nakapiling ko siya at ipinadama niya kung paano mahalin ng isang katulad ko. Kaya tanggap ko ang katotohanan ng kailanman ay walang lalaking seryosong magmamahal ng isang bakla na katulad ko. Kagaya ng mga pangako niyang isinulat sa buhangin. Nabura na rin ang pag-ibig niya. Nalusaw, naglaho, nalibing sa limot. Kaya ang ginawa ko'y pinilit ang sarili kong kalimutan ang masaklap na pangyayaring iyon sa buhay ko. Sa una, oo, mahirap. Kapag nakikita ko ang dalampasigan at ang dagat, si Basti kagad ang naiisip ko. Kusa na lang babagsak ang mga luha ko. Kapag nasa ganun akong sitwasyon, hahayaan kong ilabas ang sama ng loob ko. Hanggang sa mapagod ako sa kakaiyak. Paano naman kasi, nasa harap lamang ng aming bahay ang dagat at dalampasigan. Sila ang nagpapaalala sa akin kay Basti. Ibinuhos ko ang lahat ng panahon ko sa pagiging abala. Sa pagpapaganda sa cottage sa dalampasigan na sakop ng aming lupain. Nagpagawa rin ako ng hukay na may lapad na 10 square meters malapit sa dalampasigan at ginawa ko itong pool gamit ang flowing water na nanggagaling sa di kalayuan sa likod ng aming bahay. Ako mismo naghanap ng mga bato at mga shells na ginawang tile sa swimming pool na siyang sinimento namin ng tatay ko. Sa paligid naman ng pool ay tinaniman ko ng mga Bermuda grass, palm trees at mga ornamental plants. Pagkatapos ang cottage naman na nasa dalampasigan mismo ang aking pinaganda. Natural na natural tingnan gamit lamang ang mga kahoy na itinapo na at ang mga tuyong talahib ang ginawa kong atip. Lahat naman na nakakita sa aking ginawa ay namamangha at humahanga sa ganda ng pagdidisenyo sa cottage at pool. Doon napansin ng ilang turista ang aking ginawa at upang madagdagan pa ang aking kaalaman, nag-enroll ako sa mga trainings tungkol sa pagpapalago ng turismo, tungkol sa business, tungkol sa hotel and resort management. Lahat ng klaseng training tungkol sa ikakaunlad ng aming turismo ay sinalihan ko. Hanggang sa inimbitahan ako ng kapitan para sa isang meeting ng mga opisyal ng barangay at doon ay iminungkahi niya ang project na ako mismo ang magdisenyo at mag-handle sa projects ng paggawa ng mga cottages at pool sa kahabaan ng dalampasigan dahil lahat daw ng mga dumarayong turista ay humahanga at nagagandahan sa ginawa ko. Siyempre nagulat ako pero proud dahil sa napakalaking proyekto nun. Hindi lang yon, babayaran nila ako sa aking oras at talento at may royalty pang tatanggapin dahil sa ako ang may-ari ng konsepto ng disenyo. Nakipag-ugnayan din ako sa mga tour operators, mga vloggers at nagmungkahi sa aming barangay na mag-invite ng internet at telephone provider, power source, mag-maintain ng website para sa aming isla na pamumunuan ng isang IT specialist para mas lalo pang mapromote ang aming isla. 6 na buwan ng matuling lumipas. Dumagsaan ng mga dayuhang turista bagamat hindi pa lubos na natatapos ang project. At sa paglipas pa ng ilang buwan kung saan ay 90% na ang natatapos, palagi nang nagkakaubusan ng mga kwartong paupahan. Dahil sa website ng isla, may mga re-uploaded na mga litrato ng isla namin sa kanilang vlogs at YouTube. Dagdagan pa sa mga turistang nagkikwento rin sa mga kaibigan nila at sa mga private post internet. Lalo pang sumikat ang lugar namin. Nagkaroon ng hanap buhay ang mga tao. Nang nakahipon naman ako ng malaki-laking halaga, nagpatayo ang barangay sa aking pamumuno, ang isang hotel resort na may 5 palapag. Nagdagdag din ako ng mga rides and entertainment features sa aming beach, kagaya ng banana ride, scuba diving, parasailing, water trekking, jet skiing, wakeboarding at marami pang iba. At ang profit na galing sa hotel at mga recreational facilities ng isla ay paghahati-hatian ng mga residente. Sa madaling salita ay sumikat ang aming isla at umangat ang kabuhayan ng mga residente. Ako rin ang nangunang nagpatayo ng cooperatives na kung saan ay ang mga hotels at resorts ng isla
ay obligadong mag-contribute ng parte ng kanilang profit para sa security, healthcare, maintenance, hanap buhay ng mga residente at sa ikakaunlad ng buong isla. Nagkaroon din kami ng malit na ospital. May 2 boat ambulance, may eskwelahan sa elementary at high school at ang lahat ay dahil sa isang inisyatibo at pangunguna. Kung dati ay sa isang malit na kubo lang kami nakatira, ngayon ay konkreto na. Bagamat hindi kalakihan ay masasabi kong kumpleto at masagana ang aming kabuhayan. Nakapagpundar din kami ng kasangkapan at appliances. Ganon din naman ang iba pa namin mga kapwa residente ng isla. Siyempre sumigla rin ang isla. May mga party sa gabi, may mga kainan. Pero kahit ganon, pinanatili pa rin namin ang balanse ng kapakanan ng kalikasan, kaayusan at kalinisan sa gitna ng pag-unlad ng aming isla. Pero sa kabila ng pagdagsa ng maraming bisita at turista sa aming isla, wala pa rin ni isang nakapukaw ng puso ko. May ilang nag-a-attempt na manligaw, pero nagkaroon na ako ng trauma sa nangyari sa amin ni Baste. Nagkaroon din naman ako ng fling at panandaliang aliw, pero hanggang doon na lang yon. Kontento na ako sa pagiging single. Isang araw, inalok ng mga magulang ni Baste na bilhin namin ang kanilang bahay at lupa dahil may urgent daw silang paggagamitan ng pera. Nagulat ang mga magulang ko sa desisyon nila. Kung kailan umangat ang kabuhayan ng isla at marami ng dumadayong turista rito, ay saka pa nila ibebenta ang kanilang lupain. Pero buo na raw ang kanilang pasya, kaya binili na lang namin ito. Pero sa isip ko ay hindi mawala ang agam-agam na maaaring sa syudad na sila permanenteng maninirahan kasama ang pamilya ni Baste. At marahil ito ay dahil mas masaya sila roon. At sa mismong araw din ng pagtanggap nila sa ibinayad namin ay lumisan sila. Nagmamadali na para bang may hinahabol. Kahit may nagbabadyang bagyo ay nilisan pa rin nila ang isla. Pero yun na palang huling pagkakataon na makikita ko sila. Kinaumagahan ay nalaman namin na lumubog ang bangka na kanilang sinakyan kasama ang 40 tripulante. Natagpuan ang bangkay ng mga magulang ni Baste ilang araw pagkatapos ng bagyo. Alam kong napakalaking dagok ito sa kanilang pamilya. Nawala na nga kanilang lupa at pera na ibinayad namin sa kanila. Nawala rin ang buhay na mag-asawa. Hindi ko alam kung matutuwa o malulungkot ako. Matutuwa dahil parang may tuturing na karma ang nangyari sa kanila. Nasa isip ko pa rin kasi ang pakikikunsyaba nila sa ginawang pagtraitor ni Baste sa akin. Pero syempre, may lungkot din ako nadarama dahil kahit papaano, naging mabait din naman sila sa akin nung naging kami pa ni Baste. Sa pagkamatay ng mga magulang ni Baste, inakala kong uuwi siya. Pero ni anino niya ay hindi nagpakita. Hanggang sa nailibing ng kanyang mga magulang ay hindi pa rin siya sumipot. Pakiramdam ko ay mas lalo pa akong nagalit kay Baste. Sariling burol ng kanyang mga magulang ay hindi siya nagpakita. Lumipas ang 5 taon. Bigla na lang kaming nagulantang sa hindi inaasahang pangyayari. Nasa harap ng hapagkainan kami noon at nagsisimula ng mananghalian. Masarap ang mga pagkain inihanda ni inay. May inihaw na isda, may adobong baboy, may tinolang manok at sinigang na baka. Tila nanunukso ang mga pagkain sa ibabaw ng mesa. Pakiwari ko'y umaapaw sa buong kabahayan ang bango ng mga umuusok pang masasarap na ulam. Tao po. Tao po. Ang narinig naming tawag sa labas ng pinto. Tumayo naman ang nanay ko para pagbuksan ng nasa pinto. Dahil nasisilip mula sa aming hapagkainan ng nasa harap ng bahay kapag bukas ang pinto, nagulat ako nang makita kung sino ang bisita. Si Baste. At hawak-hawak ang isang batang lalaki na sa tansya ko ay nasa 5 taong gulang. Hindi ako halos makapaniwala sa kaibahan ng itsura niya. Pumayat siya. Ang pananamit ay tila isang pulubi at nakakrutches. Putol ang isa niyang paa. Ikaw ba ito, Basti? Opo. Ako nga po. Diyos ko! Ano bang nangyari sa iyo? Halika, pasok kayo. Pumasok sila sa sala at naupo sa sofa. Pero tumayo ako mula sa hapagkainan at nilapitan sila. Hindi ka welcome sa bahay na to, Baste. Ikaw pala, Julie.
ito palang anak ko si Junjun. Tingnan ko lang ang bata. Iyong tingin na may halong pagmamataas. Kamukhang kamukha nga niya si Basti. Clone na clone ang mata. Ang matangos na ilong. Ang magandang hugis na mukha. Napakagwapong bata. Pero hindi ko to binati. Hindi ko sinuklian ang pagngiti ng bata sa akin. Matulis ang tingin ko sa kanya at ipinakita ko sa aking mukha ang pagkamuhi. Bumaling ako kay Basti. Mas mabuti pang umalis ka na lang kung ayaw mo masigawan kita. Sandali lang, Julie. Pwede ba kita makausap? Hindi. At kailanman ay ayaw na kitang makita pat makausap. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, kayo umalis na kayo. Pakainin muna natin sila, Julie. Mukhang nagugutom ang bata, oh. Hindi na, inay. Kung sino mo namang magulang niyan, sila dapat ang nagpapakain sa kanya. Kaya umalis na kayo. Wala nang nagawa si Basti kundi ang tahimik na abutin ng kanyang crutches na nakasandal sa sofa. Itinukod ang isang kamay sa upuan at saka tumayo. Malungkot ang kanyang muka. Tumayo rin ang bata at tinitigan ako. Yung titig na parang naguguluhan, nagtatanong. Nang nasa labas na sila ng pinto, nakita kong lumingon pa ang bata sa akin at sa mesa kung saan ay nakapatong ang mga pagkain sa pagkainan. Kain muna tayo pa. Nagugutom na po ako eh. Ang narinig kong sambit niya sa ama. Shh! Binili lang tayo ng tinapis sa labas, ha? Ang narinig kong mahinang tugon ni Basti sa bata. Doon ay nakaramdam ako ng awa sa bata. Mistulang piniga ang puso ko, pero pinigilan kong sarili ko. Matinding sakit ang naranasan ko kay Basti at sa pagsulpot niya ngayon, tila na nariwang muli ang sugat na dulot ng kanyang pagtataksil. Pero hindi rin ako nakatiis. Tinawag ko si Junjun na nagtatakpong lumapit sa akin. Dali-dali ako nagbalot ng pagkain at nilagay iyon sa plastic. Dinamihan ko para may makain siya hanggang kinaumagahan. Sa'yo lang yan, ha. Huwag mong bibigyan ng papa mo. Ang utos ko sa bata, bagamat alam ko namang hindi niya pagdadamutan ng kanyang ama. Hindi ko na alam kung saan sila pumunta at hindi ko na rin inalam kung ano ang kwento niya. Para sa akin, kung naghirap man siya, iyon ay dahil sa kagagawa niya, dahil sa karma niya, at sarado na ang puso ko para sa kanya. At kahit pakikipagkaibigan ay ayaw ko na rin ibigay sa kanya. Kinabukasan nagulat naman ako nang mula sa aming likurang gripo ay nakita kong isang batang nag-iigib. Si Junjun iyon. Hawak niya ang dilaw na balding nakasangga sa tubig mula sa gripo. Nakasando siya ng malaki, nakalaylay hanggang sa kanyang hita. Anong ginagawa mo rito? Nag-iigib po, Tita Julie. Sabay abot sa aking kamay at nagmano. Nahinto ako sa kanyang ginawang pagmano. Paano mo naman nalaman ang pangalan ko? Sabi po ni Papa, tita raw po kita. Hindi na ako nakasagot pa. Napatitig na lang ako sa bata. Gusto ko mang sigawan siya. Tila biglang lumambot ang puso ko. May kung anong karisma meron siya na parang ang gaan-gaan ang loob ko sa kanya. Nang napuno na ng tubig ang balde, isinara niya ang gripo at tinangkang buhatin ito. Sa bigat ng balde ay paika-ika niyang tinala ito at halos hindi niya iyon mabuhat. Pero pinipilit pa rin niya ang sarili. Pahila ang pagdala niya rito. At kahit ganun kahirap ito para sa kanya, nagpatuloy pa rin siya. Nabalot ng awa ang puso ko sa nakita. Nasaan ba ang papa mo at hinahayaan ka niya mag-igib? May sakit po siya eh. O siya, ako na lang magbubuhat niyan. Saan ba ang bahay niyo? Hayun po. Itinuro ng bata ang dating tirahan nila Basti na nabili na namin. Tuluyan ko ng binuhat ang balde ng tubig. Habang si Junjun naman ay nagpupumilit na humawak sa kabilang hawakan nito. At nang nakarating na kami, inilipat ko ang laman ng balde sa tapayan. Si Junjun naman ay nakita kong kinuha ang takore at nagsalok ng tubig mula sa tapayan. Anong gagawin mo dyan? Mag-init po ng tubig. Kasi po, pupunasan ko si Papa. Doon ako nakaramdam ng paghanga sa bata. Sa mura nitong edad ay tila sanay na sa trabaho. Kung anong gagawin kapag ganyang may sakit ang kanyang papa. Paano mo nalaman na kailangan mo mag-init ng tubig? Sabi po kasi ni Papa sa akin. O siya, ako na riyan.
Kinuha ko ang takuri sa kanya at ako na nagpakulo ng tubig. Naghihintay na akong kumulo ang tubig at si Junjun ay nakatingin sa akin nang biglang may nagsalita mula sa likuran ko. Maraming salamat ha. Nagulat naman ako. Nilingon ko ang aking likuran. Si Bastey pala yon, nakasandal sa gilid ng pintuan. Sa kanyang anyo ay halatang may sakit na iniinda. Maputla ang kanyang mukha. Halatang nanginginig sa ginawa at nanghihina. Biglang nawala ang gana ko sa aking ginagawa nang nakita ko siya. Anong salamat? Hindi ko to ginawa para sa'yo, para kay Junjun to. Kumukulo na ang tubig noon nang biglang marinig ko si Junjun na tinatawag si papa niya. At nang nilingon ko ang kinaroroonan ni Baste, natumpa pala siya. Agad ko siyang nilapitan. Pilit na pinatayo at inilalayan patungo sa kanyang higaan. Doon ko naramdaman ang taas ng kanyang lagnat. Ramdam ko rin ang kanyang pahinginig. Maraming salamat ha. Dahil sa kinikimkim ko pa rin ang inis sa kanya, padabog ko siyang nilatag sa kama. At nang maisingit kong una sa ilalim ng kanyang ulo, ibinagsak ko ang kanyang ulo rito. Sobra ka naman. Nagkasakit na nga ang tao, pinagdatabugan mo pa. Gusto mo putulin ko pa yung isang paa mo para pantay na sila? Hindi na sumagot pa si Baste. Tinitigan lang ako at binitawan ng isang malalim na buntong hininga. Naalis na ako. At siya namang pagpasok ni Junjun, daladalang isang malit na palangganang may mainit na tubig kung saan ay nakababad ang bimpo. Ipinatong niya ito sa gilid ng kama at pagkatapos ay pilit na iniabot at hinila ang t-shirt ng kanyang ama. Napatitig naman ako kay Junjun na mangha sa kanyang ginawa. Pero napansin kong nahihirapan siyang tanggalin ang t-shirt ng papa niya. Dito ay muli ko na naman siyang tinulungan. O ayan, okay na. Sabay alalay kay Baste para makaupo siya at mahila ang kanyang t-shirt pataas. Wala lang suot pang itaas ang katawan ni Baste. Dali-dali namang kinuha ni Junjun ng mainit na bimpo at pinunasan ng dibdib ng kanyang papa. Pero dahil maliit ang mga bisig at kamay nito, ramdam kong nahihirapan siya. Kinuha ko ang bimpo at ako na ang nagpatuloy sa pagpupunas. Nilakasan ko talaga ang pagdiin ng bimpo sa kanyang dibdib. Iyon bang gigil na mailabas ang pagkainis ko. Halos ihambalos ko na nga lang ang pamunas sa kanya. Sa loob-loob ko ay gusto ko siyang patayin, pero hindi ko magawa dahil may sakit siya. Aray ko naman, dahan-dahan. Tumahimik ka. Ikaw na nga itong pinupunasan, ikaw pa itong maarte. Nag-aaway po ba kayo ni Papa, tita? Ang bigla namang pagsingit ni Junjun. Nabigla rin ako sa tanong na iyon ni Junjun. Nako, hindi kami nag-aaway. Bakit naman kami mag-aaway? Galit siya, Junjun. Tingnan mo, hindi siya ngumingiti. Gulat naman akong napalingon kay Baste na nakatingin kay Junjun. Alam ko kasing sinusulsulan niya ang bata. Nilingon ko uli si Junjun. Anong hindi nakangiti? Nakangiti ako, ayan o. Di ba nakangiti ako? Sabay pakita kay Baste ng pilit ng ngiti. Kitang-kita ko naman ang pigil na pagngiti ni Baste. Pero lihim ko rin siyang kinurot sa kanyang tagiliran. Rico! Masakit po ba, Papa? Junjun, pwede bang kunin mo na lang ang takuri sa kusina at dalhin mo rito? Teka, bakit may papadalang takuri dito? May malit na palanggana namang may tubig na mainit na dyan Parang kumukulong tubig ng takore ay ang siyang ibuhos ko sa mukha mo. Ang sagot ko naman, sabay hablot sa kanyang buhok at mahinang iniuntog ko ang ulo niya sa kanyang unan. Ano pa? Aray ko naman! Ang kapal talaga ng mukha mo ha. Ano akala mo? Basta-basta ko nalang malilimutan ang ginawa mo sa akin? Sorry na nga di ba? Kaya nagmamakaawa ako sa'yo. Patawarin mo na ako, Julie. Hindi. Tita, nandito na po yung takuri. Sige Junjun, ilapag mo na lang dyan. May paggagamitan ako niyan. Kumukulo pa ba ang tubig dyan? Opo. Mabuti. Tita, ang ibaba naman na katawan ni Papa ang pupunasan natin. Ang sambit ng bata, sabay abot sa dulo ng pantalon ng kanyang ama at hinila ito pababa. Tila hinampas naman ang ulo ko ng isang matigas na bagay. Napatingin ako kay Baste. Napatitig. Tinitigan din niya ako. Isang titig na tila nag-uutos. Tita, tulungan mo po ako.
Ang sambit ni Junjun na hila-hila ang dulo ng pantalon ng ama. Doon ako naimasmasan at naputo lang pakikipagtitigan ko kay Baste. Tutulungan na lang kita dyan at pagkatapos, ikaw na lang magpatuloy sa pagpupuna sa kanya. May gagawin pa kasi ako eh. Mistulang sasabog ang dibdib ko sa malakas na pagkalampag nito. Nang tuluyan ng matanggal ang kanyang pantalon, kitang-kita kong isang paa niya na naputol mula sa ibaba ng kanyang tuhod. Napatigil ako ng bagya nang makita ito. Nanlaki ang aking mga mata. Nilingon ko naman si Junjun na nahihirapan sa ginagawa. Kaya wala na ako nagawa kundi kuning muli sa kanya ang bimpo. May naramdaman akong pagkailang nang simulan ko ng pagpuna sa kanyang tiyan hanggang sa pababa nito. At habang pinupunasan ko na ito, tila isang talo ng mga alaala nagsilabasan sa aking isip. Iyong mga masasayang araw namin ni Baste. Iyong mga araw na pag-aari ko pa siya. Mahal pa rin kita. Ang kapal mo. Pasensya ka na hindi ko natupad ang mga pangako ko sa'yo. Ang mga pangako mo ay sa buhangin nakasulat, nabubura, nailimutan. Matagal ang nabura ang lahat. Matagal ko nang nalimutan. Hindi na ako umaasa pa. Hindi lahat ng pangakong nakasulat sa buhangin ay nabubura. Ang iba ay nanatiling nakaukit sa puso. Natatandaan ko pa ang lahat. Nasa puso ko pa ang pagtupad sa mga pangako ngayon. Bakit pa bumalik ka pa dito? Dahil naalala kong naiwan ko rito nagmamayari ng puso ko. Buti naman naalala mo pa siya. Eh paano naman kung hindi ka na niya naaalala? Pipilitin kong ipaalala muli sa kanya ang lahat. Talagang ayaw niya magpaawat, kaya ang ginawa ko, inutusan ko si Junjun lumabas ng sandali. Junjun, pwede ba sa labas ka muna maglaro? Opo, tita. Bakit mo pinilabas ang bata? Ayoko makita ng anak mo na may papatay na kong tao. Mahal mo pa rin ako at alam ko yun. Naramdaman ko yun. Nahinto ako sa sinabi niyang iyon. Napatingin ako sa kanya. Pero nang sumingit na naman sa aking isip ang kanyang ginawa, inihambalos ko sa kanya ang bimpo. Pagkatapos mo ulukoy. Pagkatapos mo magpalit. Pagkatapos mo upasain. Pagkatapos mo Masakit yan. lukoy. Pagkatapos mo magpakasasa sa Pakinggan iba. mo kasi muna ang kwento ko, Julie. Tama na nga. Huli na ang lahat. May iba na ako, mahal. Hindi ako naniniwala sa'yo. Diwag! Hindi importante sa akin kung naniniwala ko o hindi. Walang mawawala sa akin. Nagbago ka na talaga. Oo, nagbago na ako. Kagaya sa pagbabago ng islang to, nagbago na rin ako. Dahil ba sa mayaman ka na ngayon? Kung kaya ay nagbago na ang pag-uugali mo? Ba? Ako pa ngayon ang masama. Kung mayaman ako ngayon, iyan ay dahil nagsikap ako. Kung nagbago man ako, iyon ay dahil niloko ako ng isang tao. Kung hindi ako nagbago, siguro miserable ang buhay ko ngayon. Siguro tinapos ko na ang buhay ko dahil sa tindi ng sakit na naranasan ko. Ako, Julie. Hindi pa rin ako nagbabago. Sinungaling. Totoo ang sinabi ko. Eh kung talagang hindi ka nagbago, eh bakit naputol yung isa mong paa? Di ba dahil nagbago ka? Dahil iniwan mo ko. At kaya naputol yan ay dahil may ibang taong nagpasasa rito. Julie, ikaw pa rin nagmamayari ng puso ko. Maniwala ka. Pues, sa'yo na yung puso mo. Junjun, tapos na ako dito. Pumasok ka na. Opo, tita. Naghanap ako ng malinis na t-shirt at pantalon mula sa cabinet at isinuot ko yun sa kanya. Nang naisuot na niya ang kanyang t-shirt at pantalon, dumiretso na ako sa pinto para umalis. At nang nasa pinto na ako, nilungon ko siyang muli. Oo nga pala, ipapademolish ko na tong bahay na ito sa susunod na buwan. Gagawin naming hotel para sa mga turista ang lugar na kinatatayuan ito. Kaya maghanap na kayo ng ibang matutuluyan. At tuluyan na ako umalis. Hindi na hinintay pa ang kanyang sagot. Sana wag ka munang umuwi, tita. Ang narinig kong sambit ng bata. Ewan ko ba? Sadyang napaka-cute at malambing na bata lang kasi si Junjun. Malakas ang hatak niya sa akin. Nakakaalipin ang kanyang dating. Kaya ang nasagot ko na lang ay, alagaan mo ang papa mo ha. Opo. Halika nga pala, samahan mo ako sa bahay, may bibigay ako sa inyo. Opo, tita. Magpaalam lang po muna ako sa papa ko. Dinala ko si Junjun sa bahay.
Dumiretso kami sa kusina. Ang ganda po ng bahay ninyo, tita. Gusto mo bang kumain? Nagsandok ako ng pagkain at ulam. Inilagay iyon sa plato sa ibabaw ng mesa. Naglagay din ako ng soft drink sa isang baso. Nasilip ko kasi sa kanilang kusina ang kaldero na walang laman. At syempre, sariwa pa sa isip ko ang unang tagpo namin na itinaboy ko sila sa kabila ng pagkakarinig kong nagugutom na ang bata at gustong kumain. Ngumiti si Junjun, iyong ngiti na nahihiya. Ang kamay ay inikot-ikot sa dulo ng kanyang t-shirt na parang ayaw dahil nahihiya siya. Pero gusto niya dahil nagugutom siya. Huwag ka nang mahiya. Mula ngayon kapag nagugutom ka, pumunta ka lang sa akin ha. Kumain ka lang dyan at may kukunin lang ako sa kwarto. Babalik din ako, hintayin mo ako. At nang nakabalik na ako, nakita kong naubos ni Junjun ang inihain kong pagkain. Binigyan ko pa siya ng chocolate cake at isa pang baso ng soft drinks. Masarap ba, Junjun? Opo, busog nga po ako, tita. Pwede bang dalhan ko si Papa ng pagkain? Sigurado nagugutom na rin siya. Naubos na kasi yung pagkain namin kagabi. Wala na rin pera si Papa. Tila tinusok naman ang aking puso sa narinig. Galit pa rin ako kay Baste, pero sa pagtitig sa akin ni Junjun, natunaw ang aking galit. Kinuha ko ang tupperware at pinuno iyon ng pagkain at ulam. Pinadalhan ko na rin siya ng 1 litro ng soft drinks, gamot para sa paa niya, at naghanap rin ako ng damit na pwedeng maisuot sa bata, at 2 pantalon na hindi ko isinusuot na para kay Baste, gawa ng 2 pantalon lamang ang nakita ko sa cabinet niya. Bagamat nagkakandahirap sa pagdala ng pagkain, soft drinks at damit, baka sa mukha ni Junjun na matinding saya. Hindi ko na siya tinulungan dahil pakiwari ko ay umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo kapag nakikita ko ang pagbumukha ni Baste. Inihatid ko na lang ng tingin ng bata hanggang sa di kalayuan ng bahay nila. Papa! Papa! May pagkaing bigay si Tita Julie. Ang masayang sigaw ni Junjun nang nasa harap na siya ng kanilang bahay. Binitawan ko na lang ang isang malalim na buntong hininga. Simula noon, tila nabulabog ang aking mundo. Doon ko na-realize na hindi pala nawawala ang pagmamahal ko kay Baste. Pero matinding sakit pa rin ang dulot na ginawa niyang pagtataksil sa puso ko. Sa loob ko ay gusto ko pa rin makipaghiganti at gagawin ko ang lahat para makaalis sila sa isla. Kinabukasan, dumalaw saglit ang kaibigan kong Kano. Paalis na siya noon at niyakap niya ako bago siya tuluyang umalis. Siya namang pagsulpot ni Junjun sa bukana ng aming bahay at nakita niya ang ginawa sa akin ni George. Tita! Oy, Junjun, ikaw pala yan. Nagigib ka na naman ba ng tubig? Hindi na po, si Papa na po ang nag-igib. Magaling na po siya eh. Salamat daw po sa pagkain at mga damit. Sino po iyon, tita? Ah, si George, kaibigan ko. Gwapo, di ba? Mas gwapo po si Papa. Napangiti naman ako ng hilaw. Parang natameme ako. Totoo naman kasi ang sinabi ng bata. Bagamat instinct lang iyon sa kanya na ang papa niya talaga ang papanigan niya. Si George kasi bagamat gwapo, maputi, makinis, iba pa rin ang kapugian ng Pinoy kesa sa Amerikano. Parang nakakaumay kasi ang kanilang hitsura. Samantalang ang Pinoy, lalo na si Baste, iyong balat na brown na makinis, ragged ang postura, at may tinatawag na halimaw sa apil. Bakit niya po kayo niyakap? Ganito kasi yun, Junjun. Mas higit pa kami sa magkaibigan. Ano po iyon? Yung masyadong malapit sa isa't isa. Gaya ng magkasintahan? Alam mo na mga bagay na yun? Opo, napanood ko sa TV. Parang gano'n na nga. Ah, bakit po si Papa? Ayaw niyo po ba sa kanya? Bakit? Gusto mo ba ako para sa kanya? Opo. Bakit ang mama mo? Ayaw mo na ba sa kanya? Pansin ko naman ang biglang pagkalungkot na mukha ng bata. Yumuko na tila ito naiiyak. Hindi naman niya kami mahal ni Papa eh. Bakit? Nasaan ba siya? Hindi ko po alam. At nang dahil sa nangyari, namalayan ko na lang na niyakap ko na ang bata.
Ako at ang papa mo ay magkaibigan dati. Pero matagal na panahon na yon. At ngayon, kapitbahay ko na lang siya, yun lang yun. Pero pwede mo ako maging tita. Tita naman talaga kita eh. Sabi ni Papa, ang bait niyo daw po. Lagi niyo raw pong inaalagaan ng Papa ko. Sinabi niya yan? Opo, at saka sabi pa niya, miss na miss ka na raw niya. Oo siya. Huwag na tayo magkwentuhan tungkol dyan. Ayaw ko nang marinig pa yan. Ang sabi ko na lang sa bata, baka kasi kung saan mapunta ang usapan at may galit pa ako sa kanya. Pero hindi pa rin naawat sa kakakwento si Junjun. Tapos, tinanong po ako ni Papa kung papayagan ba raw ako na kayo na po ang maging mama ko. Doon naman ako nagulat. Hindi ko lubos maintindihan ang aking nararamdaman. Para bang kinikilig na naiinis kasi nga, matinding sakit pa rin ang nararamdaman ng puso ko. Pero dahil may nararamdaman pa ako, nanaig ang pagsang-ayon ko sa sinabi ng bata. Ano naman ang naging sagot mo? Siyempre, opo ang sagot ko po. Kasi po, inaalagaan ninyo po si Papa at saka ako. Pwede po ba yun, tita? Ang alin? Na kayo na po ang magiging mama ko? Paano naman kung ayaw ko? Sabi ni Papa, liligawan ka raw niya. Paano nga kung ayaw ko? Malulungkot po ako at siguro po, aalis na lang po kami ni Papa rito sa isla. Ang sagot ni Junjun ay yun ang tumatak sa isip ko. Ganun pala ha. Pues, pahihirapan kita para umalis ka na sa isla, Basti. Ang sabi ko na lang sa isip ko. Kinabukasan nasa bahay ko si Junjun. Binigyan ko siya ng mga babasahin at laruan. Mahilig kasing magbasa ang bata. Kahit hindi pa ito nakakapag-aral, magaling na ito magbasa. At mas gusto pa niya magbasa kaysa manood ng palabas sa TV. Junjun, dito ka lang muna ha. Basahin mo ang kwento at pagkatapos ay ikwento mo sa akin ha. Ang sabi ko kay Junjun. Gusto ko kasing puntahan si Basti sa kanyang bahay na wala si Junjun para hindi niya marinig ang sasabihin ko. Dali-dali ko namang tinungo ang bahay ni Basti. Pumasok sa loob ng hindi man lang kumakatok. Nasa kusina siya at naglilinis. Hoy, ikaw. Bigla siyang napalingon sa akin. Baka sa mukha ang pagkagulat. Ikaw pala, Julie. Salamat pala sa pagpapaalala mo kay Junjun na alagaan ako. For your information, hindi ko sinabi yung dahil sa'yo. Sinabi ko yun dahil gusto ko lumaki ang bata na may respeto sa mga magulang niya. Kung pwede nga lang sanang utusan siyang sakalin kapag natutulog ka o di kaya itaganan ng uno niya mukha mo para hindi ka na makahinga o putulin niya isang paa mo. Matagal ko nang sinabi yun sa kanya. At dahil sa sinabi ko ngayon, napansin kong napangiti naman ng hilaw si Basti. At ikaw ha, huwag na huwag mong gagamitin ang bata sa kung ano man ang palak mo para sa akin. Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin sa bata na liligawan mo ako? Anong tingin mo sa akin? Uto-uto? Pagkatapos mo ako lokohin, ganun-ganun lang? Inaamin ko naman, Julie, nagkamali ako. Lahat naman ng tao nagkakamali, di ba? Oo, lahat ng tao nagkakamali. Pero ang karamihan sa kanila hindi sinasadya. Pinagsisisihan ko na talaga ang lahat, Julie. Pues, huli na ang lahat sa pagsisisi mo. At pwede ba, maghanap ka na ng ibang matutuluyan dahil ipapademolish ko na tong bahay na to? Di ba ang sabi mo sa isang buwan pa? Oo, sinabi ko yun. Pero nagbago ng isip ko kaya umalis na kayo rito. Sabay talikod at padabog na isinara ang pinto. Iyon ang pinakita kong katarayan kay Baste. Ramdam na ramdam ko pa rin kasi ang sakit at gusto kong makaganti. Kaya pinilit kong maging sintigas ng bato ang puso ko. Kinabukasan dumalaw si George. Nagkataon namang nasa labas ako ng bahay at tanaw kong nasa labas din ng kanilang bahay si Baste. Dahil gusto ko siyang asarin, niyakap ko siya para kami magkasintahang napapanood sa isang sine. Alam ko nagulat si George sa aking inasta. Who's that guy? Habang nasa ganung kaming senaryo, napansin naman ni George si Baste. Napatingin naman ako sa kinaroroonan ni Baste na nakaupo sa isang bangko sa harap ng kanyang bahay. That's Baste. Tingnan ako ni George. Ikwinento ko kasi sa kanya si Baste na siyang taong una kong minahal. Pero nagtaksil at hindi na bumalik pa sa isla. At bagamat hindi ko sinasabi,
Naramdaman kong naamoy ni George na si Bastay pa rin ang tinitibok ng puso ko. Biglang kumala sa aming pagyayakapan si George. Tinumbok ang kinaroroonan ni Baste. Dahil hindi ko alam kung anong motibo niya, sumunod na rin ako sa kanya. Oh, hi, Basti. I'm George. Inabot ni Baste ang kanyang crutches saka tumayo at tinanggap ang pakikipagkamay ni George. I'm Baste. Well, I heard so much about you. Dugtong ni George, sabay lingon sa akin. Napangiti naman ang hilaw si Baste sa akin. Hindi sinagot ang sinabing iyo ni George. Pero nagsalita uli si George. It's okay. Julie and I are... At doon ko na siya hinarang sa sunod niyang sasabihin sana. Ayoko kasing ibunyag niya kay Baste na wala talaga kaming relasyon. Na ang lahat sa amin ay walang emosyonal na ugnayan. Na no string attached kumbaga. Pero hindi ako pumapayag na magkameron kami ng label. Natatakot na kasi ako masaktan. At hindi ko naman talaga ganong kamahal si George. Okay lang din naman sa kanya. Ganon siguro talaga mga Amerikano. Liberal at sport. Let's go to my house, love. Ang sabi ko kay George, nakitang kita sa mga matang iba yung pagkagulat. Lumingon naman siya kay Baste. Okay. See you later, Basti. Ang pagpapaalam ni George pagamat halatang naguguluhan pero sumunod pa rin sa akin. Habang naglalakad kami ni George patungo sa bahay, lihim ko namang tinitigan ng matulis si Baste. Hindi ko alam kung anong nararamdaman niya pero iyon naman talagang gusto ko, ang masaktan siya. At nang nakarating na kami sa bahay, doon ako tinanong ni George kung anong nangyari at biglang love na ang tawag ko sa kanya. Nag-explain ako, nag-sorry at nakiusap na makilaro na lamang muna sa akin. Sinabi ko na rin kay George ang sakit na naramdaman ko hanggang sa pagkakataong iyon at gusto kong makaganti at umalis si Basti sa isla. Okay. I'll do that for you as your friend. But I tell you that this won't help to ease the pain in your heart. Believe me. Trust me, I'll be okay. Iyon ang drama namin ni George. Ginamit ko siya para makapaghiganti kay Baste. Ano? Hindi ka pa rin naalis dito? Nakita mo naman siguro na hindi ka na kailangan pa rito sa isla. Wala ka ng silbi. Pagkatapos kang tulungan ng islang ito sa pag-aaral mo, tinalikuran mo sila. Pero at least, umunlad pa rin ang isla kahit wala ka. Tuloy pa rin ang paglago nito kahit ako lang mag-isa ang naghanap ng paraan. Ako na hindi na nga nabigyan ng tulong para makapagtapos sa pag-aaral ko. Pagkatapos niloko pa ng taong tinulungan nilang makapagtapos. Kaya kung ako sa'yo, mahiya na ako bumalik pa rito. Kaya sana, lumayas ka na. Ang sakit mo namang magsalita. Ngayon masakit. Bakit ikaw? Nung nasa tuktok ka pa ng kaligayahan mo, naalala mo ba ako? Naramdaman mo ba ang sakit na naramdaman ko? Naalala mo ba ang mga tao sa isla na tumulong sa'yo, ha? Tama na, Julie. Tama na, please. Nasaktan na ako. Masakit pala talaga, no? Tama na. Yan ang sinasabing weather lang. Karma. Ngayon, naramdaman mo na. Lahat ng tao, Julie, nagkakamali. Pwes, hindi pagkakamali ang sa'yo. Panloloko ang tawag dun. Pagkakamali rin yung Julie. Maling desisyon. Maling priority. At nagkataon na ang pagkakamali ko, may matinding dulot na sugat sa puso mo. At sa akin. Ganon, nasugatan ka rin. Oo nga pala, naputol nga pala ang paa mo. Pero buti nga sa'yo, paa mo lang eh. Ang sa akin, puso. Puso. Kaya nga, Julie. Sana mapatawad mo na lang ako. Hindi. At wala kang aasahang pagpapatawad sa akin. Kahit pagpapatawad na lang ang tanging hihilingin ko, Julie. Ngayong sinabi mong wala na pala akong puwang sa puso mo, hindi na ako aasa pa. Pero kahit man lang, bago kami lumisan ni Junjun sa islang ito, patawarin mo na ako. At yan ang hindi maaari. Kaya lumayas na kayo rito. Baka makalimutan ko rin ang lahat. At baka pag nangyari yan, mapawi ng sakit na naramdaman ko at mapatawad na kita. Alas 6 ng hapon na yun. Sinadya ko talagang tanggalin ang kuryente na nakakonect sa kanilang bahay. Talagang ayaw kong paawat. Inobserbahan ko kung anong mangyayari. Tahimik naman sila sa loob ng kanilang bahay. Kaya sa buong magdamag, tanging ang bahay ni Bastay lamang ang walang kuryente sa buong isla.
Tita Julie? Si Junjun. Maaga itong dumalaw sa bahay at sa pagkakataong iyon, daladala niyang isang kaldero. Oh, bakit? Pwede po bang dito ako magsaing? Wala po kasing kuryente sa bahay namin eh. Madilim po at hindi po ako marunong gumamit ng kalan. Bakit? Nasaan ba ang papa mo at ikaw ang inutusan niya magsaing? Hindi ba siya naawa sa'yo? Hindi po siya makatayo tita eh. Masakit po ang katawan niya. Kagabi, hindi siya nakapagsaing ng hapunan kasi biglang namatay ang ilaw at natisod po siya. Ang sabi ko na lang kay Papa na busog naman ako. Natulog na lang kami. Kaya ayon, hindi na lang kami kumain ng hapunan. Tila may humataw naman na isang matigas na bagay sa ulo ko at pakiwari ko ay piniga ang puso ko sa pagkarinig sa sinabi ng bata. Siyempre, sinadya kong putulan sila ng kuryente. Nao siya, halika't kumain ka na rin dito. Ang naisagot ko na lang sa kanya. Pilit na iwinaksi sa isip ang matinding hiya na aking naramdaman sa sarili. Binuksan ko ang kalderong daladala niya at nakita kong kakapiranggot na bigas lamang ang nasa loob nito. Teka, kasya ba sa inyo ito? Kunti lang naman po ang kinakain ni Papa. At ako rin. Gusto kong maawa, pero pilit pa rin nagmamatigas ang puso ko. Dinala ko si Junjun sa kusina at dali-dali akong naghanda ng aming agahan para pakainin ko na lang siya. Nagluto ako ng hotdog, itlog at ham at sinangagang kanin na tira namin ng nakaraang gabi. Ano bang sakit ng papa mo? Ang tanong ko, habang abala sa pagluluto at si Junjun naman ay nakaupo lamang sa harap ng dining table. Dinagdagan ko rin ng bigas ang kalderong dala niya at inilagay na rin sa saingan. Hindi ko po alam eh. Kaya nga po umalis ang mama ko kasi po hindi niya raw kayang alagaan si Papa. Wala na po kasi siyang trabaho at wala na ring pera. Kaya iniwan niya kami. Napatingin na lang ako sa bata. Naawa. Parang gusto ko siyang yakapin at kargahin. Namimiss mo ba ang mama mo? Hindi ko po alam. Kasi po inaaway niya palagi si Papa. At saka sinasaktan din po niya ako. Sana po kayo na lang ang mama ko. Isang pilit ng ngiti lang ang isinukli ko kay Junjun. Alam ko naman kasi sa sarili ko na hindi maaari. Sarado na ang puso ko para kay Baste at matindi pa rin ang galit ko sa kanya. Nang matapos ng inihahanda ko, kumain na kami ni Junjun. Tita, pwede po bang dalhin ko itong hotdog at ham? Masarap po kasi siya. Sigurado po gustong kumain ni Papa ng ganyan. Oo naman, dalhin mo lahat yan. Kaya nga nagluto ko ng marami para dalhin mo sa bahay niyo. Ang sagot ko na lang sa kanya. Kumuha ako ng Tupperware at doon inilagay ang mga ulam. Inihatid ko si Junjun hanggang sa may bukanan ng bahay. Pinagmasdan ko siya habang naglalakad. Awang-awa ko sa bata. Nakasuot ng malaki at lumang puting sandong nakalaylay hanggang sa kanyang binti. Bit-bit ang kaldero ng sinaing at Tupperware na pinaglagyan ko ng ulam. At bagamat halatang pahirapan sa pagdala, bakas naman sa mukha niya ang saya na may naiuwing pagkain para sa kanyang ama. Isang napaka-inosenteng bata, bibo, matalino, malambing at napakabait. Pero biktima ng makasariling ina. At sa pagkakataong iyon ay napagitnaan naman ng dalawang nag-uumpugang nilalang. Ang ama niya at ako. Pakiwari ko'y natutunaw ang puso ko habang pinagmamasdan siya naglalakad. Binitawan ko na lang isang malalim na buntong hininga. Isang araw na lang at deadline na sa pagpapalis ko kay Baste sa bahay nila. Sa umagang ngayon ay napadayo si Junjun sa bahay. Ipinasagot ko sa kanyang isang exercise book para sa mga bata. Spelling ngayon. Magaling na kasing magbasa at magsulat ang bata. Matalino si Junjun. Kung kaya ay pang grade 3 na ang exercise book na aking pinapasagutan. Pero nagkamali siya ng sagot. Ewan kong may bumabagabag sa kanya. Pansin ko kasi ang lungkot sa mukha niya. Ay, nagkamali ka Junjun. Napahinto siya. Napatitig sa akin at nagtanong. Hindi ko alam kung ang tanong bang iyon ang bumabagabag sa isip niya. Tita, kapag nagkamali ba, masama? Hindi. Siyempre hindi. Bakit mo naman naitanong yan?
Kasi sabi ni Papa, masama raw ang magkamali. Minsan nagagalit po si Papa sa akin kapag nagkakamali ako. Kayo po ba? Magagalit din kapag nagkamali ako? Ang batang ito. Oo, hindi ako magagalit. At hindi totoo ang sinasabi ng papa mo na masama ang magkamali. Normal lang ang magkamali, okay? Lahat ng tao nagkakamali. Kung hindi ka nagkakamali, hindi ka na tao niyan. Superman ka na. Ganun po ba? Oo. Sa pagkakamali, Junjun, natututo ang tao. Kung nagkamali ka, sa susunod, alam mo nang gagawin mo para hindi ka na magkamali. Kasi naranasan mo na, natuto ka na. Bakit po si Papa? Nagkamali raw. Hindi na ba siya matututo? Bakit? Ano bang sabi niya? Nagkamali raw at nasira ang buhay niya dahil nagkamali siya. Ako rin po ba, tita, ay masisira ang buhay? Siyempre hindi, Junjun. Hindi nasisira ang buhay ng tao sa isang pagkakamali lang. Mali ang papa mo. Sabi kasi ni Papa, dahil sa pagkakamali niya, nawalan na siya ng pag-asa. Parang ayaw na niyang mabuhay. Natamemay naman ako sa aking narinig. Nagulat talaga ako. Tila may isang napakatulis na sibat na tumusok sa puso ko. Napatitig na lang ako sa kanya. Pakiramdam ko ay sinampal ako ng maraming beses. Bakit po ganun si Papa? At doon ay niyakap ko na lang si Junjun. Huwag na natin pag-usapan yan, Junjun. Ganyan talaga ang papa mo. Bawat tao may kanya-kanyang paniniwala. At siguro, masakit ang karanasan ng papa mo. Di ba umalis ang mama mo? Kaya nalungkot ang papa mo. Ang naisagot ko na lang sa kanya at itinuloy ko na ang pagtuturo sa kanya. Nang matapos na kami, nagpaalam na si Junjun na umalis. Nasa may pinto na siya nang lumingon pa ito sa akin. Sobrang lungkot ng kanya muka. Noon ko lang nakita ang ganong kalungkot na mukha ng bata. Tita, aalis na po kami bukas. Sabi ni Papa ay hindi na raw kami babalik dito. Hindi ko lubos maipaliwanag ang aking naramdaman sa narinig. Nalungkot na hindi ko mawari. Bagamat naroon pa rin ang matinding galit ko kay Baste. Mistulang na numbalik muli ang sakit na naramdaman ko sa pagtataksil niya sa akin. Saan naman kayo pupunta? Babalik na raw kami sa syudad, sa dati naming bahay. Saan naman yun? Hindi ko po alam. Ang sagot ni Junjun at tuluyan na siyang umalis. Sinundan ko ng tingin ng bata hanggang sa narating nito ang bukana ng kanilang bahay. Pakiwari ko pa'y umiiyak siya habang naglalakad sa buhangin ng daan. Nakita ko kasi ang pagpunas niya sa kanyang mga mata gamit ang dulong bahagi ng sando niyang nakalaylay. Sa gabing iyon, hindi ako mapakali, hindi makatulog, pabaling-baling sa aking higaan. Iyon bang pakiramdam na naiinis sa sarili kung bakit nagmamahal pa rin ako sa kanya, pero hindi ko pa rin makalimutan ang sakit na dulot ng pagtataksil niya sa akin. Tila naghihilahan ang isip ko. Ang isang bahagi nito ay na patawarin ko na lang siya at ang isang bahagi naman ay may matinding pagmamatigas. Kinabukasan tinungo ko ang bahay ni Baste. Hindi ko alam kung bakit. Marahil ay gusto ko lang makasiguro na wala na talaga siya. Nang napasok ko na ito, doon ko na kumpirmang wala na ang mag-ama. Hindi ko na malayang dumadaloy na pala sa pisngi ko ang mga luha ko. Hindi ko alam kung para sa niyon. Kung para ba kay Baste. Para ba sa pag-ibig kong tuluyan ang mabubura sa kanyang pag-alis. O para kay Junjun na napamahal na rin sa akin. Tinungo ko ang dalampasigan, dun sa unang cottage kong ginawa, sa lugar mismo kung saan una naming nilasap ni Baste ang sarap ng aming pagmamahalan. Naupo ko sa isang bangko at tinutok ang paningin sa kawalan. Nasa ganun akong pagmumuni-muni nang napansin ko ang buhangin sa dalampasigan. May nakasulat. Binasa ko ito. Hindi lahat ng naisulat sa buhangin ay nabubura. Ang iba ay nananatiling nakaukit sa puso. Nagkamali man ng isang tao, hindi ito nangangahulugang nabura na rin ang lahat. Habang pumipintig pa ang puso, nananatiling buhay ang mga katagang isinulat sa buhangin. Huli na ang lahat, Baste. Huli na. Habang pilit kong pinatatatag ang sarili ko, naaninag ko naman sa dagat ang paparating na bangka.
Pansin kong may kumakaway. Lumingon ako sa likuran ko para makasigurong kung ako ba ang kinakawayan niya. Pero ako lang ang tanging tao sa dalampasigan. Nang tuluyan ng makadaong ang bangka, dali-daling nagtatatakbo patungo sa kinaroroonan ko ang nasabing tao. Si Boying, ang assistant sa pampasaherong bangkang iyon. Si George at Basti magkasamang lumuwas. Tila nasabugan naman ako ng bomba sa narinig ko. Ha? Bakit sila magkasama? Mistulang may hindi magandang senaryong pumasok sa isip ko. Tawagan mo na lang si George. Sabi niya, tawagan mo raw siya kaagad. Nagtatatakbo ako umuwi ng bahay para kunin ang aking cellphone. Naiwan ko kasi ito. At doon ko nakita ang maraming missed call galing kay George. Agad ko siyang tinawagan. George, what happened? Come here. Bass is in the hospital. I talked to him last night and he's in critical condition. He could die at any time and his last wish is to see you. Please hurry before it's too late. Doon na ako bumigay at umiyak. Tila bumaliktad ang lahat ng nasa isip ko. Doon ko na-realize ang sobrang kasamaan ko. Dali-dali akong sumakay sa bangka ni Boying para puntahan si Basti. Itutuloy. Abangan. Pero bago tayo magpaalam, gusto ko munang magpasalamat sa nakasama natin sa kwento ngayon. Si Jacob ng Jacob ASMR. Nagumanap bilang si George. Ang spokening dollar na kaibigan ng ating main character or pa-main character. At simula pa lang yan na makakasama natin siya sa mga susunod na episode, preset siya. Maraming salamat po sa pagtanggap ng challenge na bigyang buhay ang isa nating karakter na si George. At abangan nyo, may isa pa siyang karakter na gagampanan. Sa mga loyal followers ko dyan, pakibisita rin po yung channel niya. Meron din po siyang YouTube channel para sa mga single dyan na naghahanap ng boyfriend. Ang content po niya is Boyfriend ASMR. Kung curious po kayo, bisitahin niyo po yung channel niya. Ang link po ay nasa description box. At syempre ilalagay ko rin siya sa pinaka-title nitong kwento na to. Ililink ko po siya. Para once na i-click nyo, madadirect po kayo sa YouTube channel niya. And huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa channel niya. Makinig po kayo ng mga content niya, maganda rin po. And meron po kaming isang collab na ginagawa. Mapi-feature din po ako sa channel niya. Hindi nyo lang po siya maririnig sa channel ko, maririnig nyo din po ako sa channel niya. Kaya abangan nyo po yun. Maganda po yun. Isa pong kwento. At syempre kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please consider subscribing and i-hit nyo po yung notification bell para once na mag-upload ako, manonotify po kayo at kayo pong una makakarinig ng mga upload ko. So hanggang dito na lang muna uli. Abangan nyo po ang next episode, ang episode 3 ng kwentong Ang Sulat sa Buhangin. Bye-bye muna for now and Happy New Year!